hindi ako sasama sa'yo. Asawa? Hahaha. Ang ibig mong sabihin yung patay gutom na delivery boy na pinakasalan mo ng palihim? Si President So, nagpakasal sa hindi kilala, sa isang delivery boy. Yung kupal na yun, hindi ka na nga binibisita. Baka nga, may iba na siyang kinakasama. Aasahan mo pa rin siyang iligtas ka? Kahit magpakita pa yon dito, wala siyang laban kay Yamamoto. Isang patapon lang siya. 8th degree black belt sa karate si Yamamoto. Oo, kahit dumating siya, hindi niya kaya si Yamamoto. At saka, may iba na siyang babae ngayon. Ano pang hinihintay mo diyan? Bes, sobrang pangit talaga ng taste mo sa lalaki. Nag-asawa ka ng delivery boy, tapos duwag pa ang bodyguard mo. Itigil mo na yung pagpupumiglas mo, sumama ka na lang sa akin at siguradong masarap ang buhay mo. Mahal kong anak, sa huli, babae pa rin ang kailangang umasa sa lalaki. Swerte ka pa nga na gusto ka ni Mr. Yamamoto. Huwag mo kong hawakan. Walang hiya ka. Nagkalakas loob kang saktan ako. Ganda? Mukhang gusto mong mamatay ah. Ang lakas mo mang-api kay President Su sa harap ko mismo. Akala mo siguro, pampapogi lang ako dito. Ye Feng, ito ay personal kong usapin. Ginoong Su, ininsulto niya tayo bilang mga Chino. Hindi na lang ito basta personal mong usapin. Bukod pa, ako rin ay isang veterano. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon ngayon. Isang ordinaryong bodyguard lang, ang tapang niya harap-harapan sa akin? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin ngayon. Tarantado ka! Dinadaya ng lalaking ito. Nakakahiya. Paano nangyari ito? Si Yamamoto ay may black belt sa taekwondo. Bakit siya natalo ng isang hamak na bodyguard lang? Tandaan mo yan. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang mahawakan mo kahit isang hibla ng buhok ni Miss Su. Ikaw, hintayin mo lang. Hindi kita palalagpasin. Salamat sa gabing ito. Miss Su, kahit ako man ang bodyguard mo o basta isang ordinaryong insect, tama lang na ginawa ko yon. Kailangang gamutin ang sugat mo. Ang ganda-ganda talaga ni Susu. Yefeng, kalma ka lang. Boss mo siya. Tsaka, may asawa ka na. Kahit sandali mo lang nakita yung babaeng pinakasalan mo, hanggat hindi kayo hiwalay, may asawa ka pa rin. Hindi dapat kung ano-ano iniisip ko. Si Nane. Pero, sa totoo lang, yung katawan ni Miss Su, parang katawan din ng asawa ko. Miss Su, nakuha ko na ang impormasyon tungkol sa asawa mo. Sige, magsalita ka. Nag-check ako sa delivery company. Isang taon na ang nakalipas mula nang nag-resign ang asawa mo sa dati niyang delivery company. Saan siya nagpunta pagkatapos niyang mag-resign? Malamang sumali siya sa ibang delivery company. Kasi wala naman siyang ibang alam gawin. Iniimbestigahan pa rin namin kung saan talaga siya ngayon. Di ba binigay ko na sa'yo yung address? Na-check mo na ba yung pwesto na inuupahan niya? Oo, napuntahan ko na. Walang tao doon. Bibigyan pa kita ng ilang araw. Ayusin mo to kaagad, ha? Peste, pag di ko siya nahanap, ibig sabihin, habang buhay pa rin akong kasal sa walang kwenta na yon. Ganda, ilagay mo na number mo. Sorry, baka hindi ako payagan ng misis ko. Na-save number mo, ganda mo pa naman.